Ayan, tapos na ang isang anihan ng gulay. Hindi ko akalain na ganito kataba ang lupang ito kahit abandonado. Nakita kong apo, noong wala pang nag-aalaga, ang lunti pa rin ang tubo ng mga baging ng kamote. At malalaki pa ang laman. Kailangan lang talaga nating maging masipag sa pag-aararo para maging buhaghag ang lupa, mga kasama. Kahit anong itanim natin dito, tutubo. Hindi magtatagal, yayaman din tayo. Sa tingin ko po, dapat pumili tayo ng pananim na mabilis mamunga. Iyon nga, tapos salit-salitan na lang nating alagaan. Iyon ang pinakamainam. Anong ginagawa niyo't nagkukumpulan kayo riyan? Ah, Ginoo. Nagbubungkal po kami ng lupa para ihanda sa panibagong taniman. Narinig ko na mataba raw ang lupa rito. Ano nung balak ninyong itanim? Plano po naming magtanim ng kamote, mais at labanos. CJ. Alam niyo ba kung kanino ang lupang ito? Matagal na pong nakatiwangwang ang lupang ito. Nagulat na lang kami nang makitang may tumubong malalagong baging ng kamote. Kaya po tinamnan na ng mga tao para hindi masayang. Siguro po, pag-ari ito ng ating baryo mula pa noon. Sa baryong ito, walang kahit anong bagay na abandonado o ligaw. Diretsahin ko na kayo, pag-aari ko ang lupang ito. Ginoo, paano po mangyayari yon? Pinagtulungan po naming linangin ang lupang ito. Nakikiusap po kami, Ginoo. Lele. Anong pakiusap? Sinabi kong akin to, kaya akin to. Hoy, kayo riyan. Bungkalin niyo na ang natitirang bahagi. Hatiin niyo ulit ang mga tudling, magtayo kayo ng bakod, at magsalitan kayo sa pagbabantay para sa akin. Kung may mga ngahas na magtanim sa lupang ito, isumbong niyo sa akin at ako ang bahalang magparusa. Opo, Ginoo. Bakit may mga taong sakim na tulad niya? Kaninang umaga, nakita ko ang mga alila ng matandang yon na palingalinga rito. Naghinala na ako. Lene. Ginagamit niya ang yaman niya para mang-api ng tao. Sobra na siya. Hindi natin pwedeng palampasin to. At kung hindi natin papalampasin, anong gagawin natin? Siya ang pinakamakapangyarihan at malupit na asendero sa baryong to. Baka gutumin niya pa ang buong baryo, delikado. May naisip na akong paraan para mabawi ang lupa. Magaling. Gawin natin yan. Bilis. Bilisan niyo. Kung hindi pa to tapos mamayang hapon, lagot tayo kay Ginoo. Teka, itatapon mo na lang ba lahat ng kamote at mais? Sayang naman kung itatapon lang ang mga pambihirang binhi ng upo na to. Alam mo ba kung magkano to binibili ng mga mangangalakal sa bayan? 5 piso bawat piraso. 5 piso. Naku. 5 piso. 10 beses na mas mahal kaysa sa ordinaryong upo. Sigurado ka ba dyan? Paanong magkakamali? Ang bunga ng upo ay hugis pitzel ng alak. Kakaiba ang itsura. Dinadayo pa nga ng mga mangangalakal mula sa bayan para bilhin lahat. Kung ganoon, madali lang pala tayong yayaman. Saan mo nabili iyang mga binhi? Sabihin mo naman sakin. Pumunta ka sa bahay ni Aling Yen sa dulo ng kabilang baryo para bumili. Pero kailangan mo siyang pakiusapan ng mabuti para bentahan ka. Itinatago niyang mabuti ang mga binhing yon. Ayaw niyang ipaalam sa iba. Upo na hugis pitsa ng alak, 5 piso bawat isa. Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganitong uri ng upo? Kung itatanim ko to sa mga ektarya kong lupa. Tiyak na dadaloy ang pera na parang tubig. Hoy, kayo riyan. Ihanda niyo ang sarili niyo, may iutos ako. Ginoo, paano po kung ayaw niyang magbenta? Kapag ako na ang humarap, kahit ayaw niya, mapipilitan siyang magbenta. Tawagin mo na siya. Tao po. May tao po ba? Kayo po ba yung nagbebenta ng binhi ng upo na hugis pitzel ng alak? Ah. Yung upong kalabasa. Naku, kaubusan ko lang ng ganyang klase. Alam niyo po ba kung sino ang kasama ko? Siya ang tanyag na asendero mula sa kabilang baryo. Ilabas mo na lahat dito at bibilhin namin. Naku, pasensya na po talaga. Naibenta ko na po lahat kanina. Ang natitira na lang po ay ordinaryong upo. Baka natatakot siyang maubusan ng kanyang pambihirang binhi kaya ayaw niyang magbenta. Alukin mo ng napakataas na halaga. Hoy, Al. Kahit ordinaryo pa yan o kung anong klase, sige na. Babayaran namin ng 5 beses sa karaniwang presyo. Ano?
5 beses. Sigurado po ba kayo? Bakit, ayaw mong maniwala? Bilisan mo na bago pa magbago ang isip ko. Kunin mo na ang sapat na binhi. Para sa 5 hektarya ng lupa. Ay! Sandali lang po. Mukhang magbabago na ang buhay nyo, Ale. Isang supot ng binhi para sa 5 tile ng pilak. Napakaswerte nyo. Gino! Gino! Naku po! Bakit naging ganito? Anong klaseng upo ito, ang hahaba at ang papayat? Ginoo, nasira na ang lahat. Naku po, ang laki na ng nagasto sa binhi at pag-aalaga, bakit ganito? Akala ko ba mataba ang lupang ito? Ginoong Fu, hindi po dahil sa binhi, kundi dahil sa lupa. Ito po ay lupang tiwangwang. Ilang taon na pong walang sinumang bumubungkal dito. Para matamnan, kailangan po itong hukayin ng malalim. Kailangang durugin ang lupa hanggang sa maging pino at buhaghag. Pagkatapos po ng matinding pagbubungkal, saka pa lang kayo makakaasang may aanihin. Kaming mga taga rito ay sanay na sa hirap at pagbabanat ng buto. Hindi po basta-basta makakahanap ng matabang lupa, Ginoong Fu. Kung hindi ninyo paghihirapan ang paghahanda sa lupa, masasayang lang din ang lupang ito. Walang silbi. Nakakainis. Sayang lang ang pera. Sayang ang pagod sa pagtatanim pero walang napala. Ngayon, kailangan pa ulit magpagod para ayusin ito. Tapos pakakainin ko pa ang mga magbubungkal. Lalo lang akong malulugi sa gastos. Ang daming abala, pabayaan na lang yan. Ginoo, ano po ang gagawin natin sa mga punlang ito? Itapon mo yan, kahit saan naman may mga ganyang walang kwentang bagay. Bakit mo pa yan ibabalik? Pabigat lang. Lupang tiwangwang, pangit na lupa. Kung hindi na po gagamitin ng Ginoo, kami na lang pong mga abang mamamayan ang kukuha. Ang biyaya ng kalikasan ay dapat lang na bumalik sa lupa. Ang asawang pusa. Noong unang panahon sa isang malayong nayon, may isang mahirap na magsasakang mag-isang naninirahan sa isang maliit na kubo. Nagbabanat siya ng buto maghapon pero hindi pa rin gumiginhawa ang kanyang buhay. Sa kabila nito, siya ay napakabait at palakaibigan, kaya naman mahal na mahal siya ng mga tao sa paligid niya. Malapit sa bahay ng magsasaka ay ang tirahan ng pinakamayamang hasyendero sa kanilang nayon. Kahit na marangya ang kanyang pamumuhay, ang hasyendero ay sukdulan sa pagiging kuripot. At malupit sa lahat, maging sa pusang ito. Wala kang naitutulong. Palamunin lang kita. Gabi na, sino kayang bibisita sa akin sa ganitong oras? Teka, hindi ba ito ang pusa ng hasyendero? Bakit kaya siya napadpad dito sa ganitong kasamang panahon? Halika, munting pusa, pumasok ka. Baka magkasipon ka lang dyan sa labas. Dahil sa ulan, dito ka na muna matulog ngayong gabi. Bukas, ihahatid kita pauwi, ha? Kinaumagahan, ang hampas lupang ito. Natulad mo ay naparito para magmakaawa. Lumayas ka. Wala akong ibibigay sa'yo. Sandali lang po, Ginoo. Hindi po ako naparito ngayon para magmakaawa. Naparito po ako para isauli ang pusang ito sa inyo. Naligaw po siya sa bahay ko kagabi. Hindi. Isa siyang pusang walang kwenta. Hindi yan marunong manghuli ng daga. Palamunin lang yan kapag tinanggap ko pabalik. Hindi ko siya kailangan. Pero kayo po ang nagpalaki sa kanya, paano niyo po nasasabi ang ganyang bagay? Sayang lang ang pagkain at bigas kung aalagaan siya sa bahay. Ang pusa ay pag-aari ninyo. Kung ayaw niyo po siyang alagaan, kanino ko po siya dadalhin? Kung hindi mo alam ang gagawin, itapon mo na lang. Napakasama niyang tao. Paano niya kayang basta na lang itapon ang isang? Nilalang ng ganoon na lang. Hay, sige na nga. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin pauwi. Kahit na mahirap lang ako. Hinding-hindi kita pababayaan, hindi tulad ng sakim na hasyenderong iyon. Dahil wala nang ibang magagawa, nagpasya siyang iwi ang pusa para alagaan. Hinahati niya ang anumang pagkain niya para ibigay dito. Itinuring niya ito na parang sariling pamilya. Munting pusa, sana tao ka na lang, no? Kung ganyan, habang nagtatrabaho ako sa bukid, ikaw ang maiiwan sa bahay para maggiling ng bigas para sa akin. Tiyak na mas gagaan ang buhay ko ng malaki. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Siguro ay guni-guni ko lang iyon. Imposibleng mangyari ang ganoong bagay.
Kailangan ko nang pumunta sa bukid. Dito ka lang sa bahay, magpakabait ka, at huwag kang aalis, ha? Wala namang tao sa bahay, pero bakit parang may naririnig akong tunog ng gilingan? Ah, kaya pala. Salamat, munting pusa. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Simula noon, habang ang magsasaka ay nasa bukid, naiiwan naman ang pusa sa bahay para maggiling ng bigas. At ginagawa ang lahat ng gawaing bahay para sa kanya. Isang araw, habang nakikipag-usap ang magsasaka sa pusa. Munting-kuting, sana'y tao ka na lang sa mga sandali ng saya at lungkot. Para may mapagsabihan ako sa iyo at mapapagaan mo rin ang loob ko. Ang hirap talaga ng buhay minsan, sana may isang taong laging nandyan para palakasin ang loob ko at mapagsabihan. Ang sarap sana sa pakiramdam na may nakakausap. Amo, huwag na po kayong malungkot. Nakakapagsalita ka ng wika ng tao. Opo, dati po akong tao. Pero dahil sa ilang pagkakamali ko noon, pinarusahan akong mamuhay bilang isang pusa. Kawawa ka naman. Bago pa kita makilala. Inisip kong habang buhay na lang akong magtitiis bilang isang hayop, pero dahil sa kabutihan at sinseridad mo. Nagsisi ako. Gusto kong maglakbay sa isang banal na lugar. Gusto kong pumunta sa lugar ng mga Diyos para manalangin na maibalik ako sa pagiging tao tulad ng dati. Para masuklian ko ang kabutihan mo. Kung iyan ang gusto mo, sige, humayo ka. Huwag mo na akong alalahanin. Dalhin mo itong kaunting pera. At huwag kang magpapaapi sa mga ligaw na aso't pusa, ha? Mag-iingat ka. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Gabi na, umuwi na tayo at baka abutan pa tayo ng dilim, kaibigan. Sige, mauna na kayo, uwi na rin ako ngayon. At isang gabi, makalipas ang eksaktong 30 araw, umuwi ang magsasaka mula sa maghapong pagtatrabaho. At laking gulat niya nang makita niyang napakaliwanag ng kanyang bahay. Nakaayos ng mabuti at malinis ang mga gamit. Ano ang nangyayari dito? At sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Ako po ang pusang inuwi at inalagaan nyo. At ang pinayagan niyong maglakbay sa banal na lugar. Talaga? Ang totoo po, tao na talaga ako dati. Pero dahil sa ilang nangyari sa nakaraan, ginawa akong pusa. Ngunit dahil sa kabutihan nyo kaya ako nakapaglakbay. At bumalik sa pagiging tao. Dahil doon, nagpakasal ang magsasaka at ang dalaga. Mula noon, nagsipag silang dalawa sa pagtatrabaho at unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Tungkol naman sa matandang mayaman dahil sa lalo nitong pagiging maramot at malupit. Unti-unting wala nang may gustong magtrabaho para sa kanya. Hindi nagtagal, siya ay naghirap. Ang pakikipagkaibigan sa puno ng chestnut. Noong unang panahon sa isang nayon sa tabi ng ilog, mayroong isang biyudang naninirahan kasama ang kanyang anak na si Hanako. Ang kanyang anak ay kaibig-ibig at malumanay. Nagsimula siyang magtrabaho sa kalapit na lungsod, kahit na napakalayo ng daan mula sa kanilang bahay hanggang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pero dahil ayaw niyang iwanang mag-isa ang kanyang ina sa mahahabang gabi. Kaya tuwing umaga ay maaga siyang umaalis at umuwi pagsapit ng takip silim. Sa mga araw ng malamig na taglamig o kapag biglang may bagyo sa taglagas. Ang pag-iisip lang na naghihintay ang kanyang ina sa tabi ng mainit na apuyan ay sapat na para kay Hanako na sungin ang lahat. Lalo pang sumisigla at bumibilis ang kanyang mga hakbang. Lumipas ang taglagas, natapos ang taglamig at dumating ang tagsibol. Ang daan sa kabundukan ay naging napakapamilyar na para kay Hanako. Kabisado niya ang bawat pugad ng ibon at ang bawat bagong bulaklak na namumukadkad sa gubat. At lalo na ang matandang puno ng chestnut na nasa gitna ng daan mula sa lungsod pabalik sa kanilang nayon. Kumusta, kaibigan? Nasa kalahati na ako ng daan. Malapit na akong makauwi. May sakit kasi ang nanay ko. Kumuha ako ng gamot para sa kanya. Sana gumaling na siya agad pagkatapos niyang inumin ito. Sana laging masaya at malusog si nanay. Yun lang ang hiling ko. Ang ganda naman ng bulaklak na ito at ang bango-bango pa. Regalo mo ba ito sa akin? Salamat ha. Iuwi ko ito para ibigay kay nanay. Paborito niya rin ang amoy ng bulaklak ng chestnut. Ginabi yata ako ng uwi ngayon, ano? Hinintay ko pa kasing makabili ng mochi. Sa pinakamasarap na tindahan para kay nanay. Magaling na nga pala siya.
Siguro dahil yun sa bulaklak na bigay mo noong nakaraan. Maraming salamat sa'yo. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Baka nag-aalala na si nanay. Bukas na lang tayo ulit mag-usap ng mas matagal, ha? Ang sarap ng cake. Matagal na mula noong huling nakakain si nanay ng ganito kasarap na mochi. Sa susunod, ibili mo ulit si nanay, ha, anak? Nako, tama na ito para sa akin. Itabi mo na lang ang pera mo para sa sarili mo, anak. Marami pa po tayong kailangang asikasuhin sa hinaharap. Huwag po kayong mag-alala, nay, magtatrabaho po ako ng mas mabuti pa. Nako, anong swerte, mahal kong Hanako. Dumating na ang oras para maghiwalay tayo. Sino yan? Ako ito. Ako ang punong kastanyas, ang iyong kaibigan. Ha? Ikaw pala, punong kastanyas. Teka, bakit mo sinasabing maghihiwalay na tayo? Darating na ang mga karpintero ng Panginoon para putulin ako. Gusto nilang gamitin ang katawan ko para gumawa ng isang bangka. Hindi maaari. Hindi pwede. Malulungkot ako ng sobra kapag ginawa kang bangka. Huwag kang umiyak, Hanako. Kung ano ang mangyayari ay mangyayari. Bago lang tayo maghiwalay. May gusto akong gawin para sa'yo. Wala akong gustong kahit ano. Ang kailangan ko lang ay nandito ka palagi para salubungin ako sa tuwing dadaan ako. Hindi maaari, Hanako. Sa sandali ng ating pamamaalam, gusto kong magpasalamat sa iyong pagkakaibigan. Mula noong naging magkaibigan tayo at pinakinggan ang mga kwento mo, hindi ko na naramdamang nag-iisa ako. Ang mas hinahangaan ko pa ay ang iyong kabutihang loob para sa iyong ina. Karapat-dapat kang magkaroon ng mas magandang buhay. Tutulungan kitang makamit ang magandang buhay na yon. Kaya, pakiusap, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Kapag inilunsad na nila, ang bangkang gawa sa katawan ko, walang anumang lakas sa mundo ang makakapagpagalaw sa bangka. Sa sandaling iyon, lumapit ka sa akin at sabihin, narito ako. Narito si Hanako. Nandito na ako para sa'yo. At saka lang dahan-dahang dudulas ang bangka papunta sa tubig. Paalam, mahal kong Hanako. Sana'y manatili kang kaibig-ibig at mabait. At huwag ka nang umiyak, ha? Kapag umiyak ka, malulungkot ako. Siguro nananaginip lang ako. Paanong makakapagsalita ang isang puno? Binibini, tumabi ka muna para makapagtrabaho kami. Hindi maaari. Huwag niyong putulin ang punong kastanyas na ito. Sumusunod lang kami sa utos ng Panginoon. Huwag mo na kaming pahirapan. Huwag kang umiyak, Hanako. Huwag kang umiyak, ha? Kapag umiyak ka, malulungkot ako. Simula ngayon, magiging napakalungkot na ng daan sa gubat dahil wala ka na. Lumipas ang 3 buwan. Ang magandang bangka na may mabangong amoy ng kahoy mula sa katawan ng puno ng kastanyas ay natapos na. Dumating na ang araw ng paglulunsad nito. Walang silbi ang paggawa ng ganito kagandang bangka kung hindi naman mailulunsad sa tubig. Kailangang mailunsad ang bangka sa anumang paraan. Sige pa. Sige pa, mga kasama. Tulak. Itulak ninyo ng malakas. Makinig kayong lahat. Siguradong isinumpa ang bangkang ito. Magbibigay ako ng malaking gantimpala sa sinumang makakasira sa sumpa. Mula sa buong bansa, ang mga kilalang may kakayahang magpaalis ng masasamang espiritu. At demonyo ay sabik na dumating para subukan, ngunit sa huli, lahat sila ay sumuko. Ang bangka ay nanatili sa pampang ng ilog, naglalabas ng napakabangong amoy ng kahoy at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nangyayari ang lahat tulad ng sa panaginip ko noon. Kapag inilunsad na nila, ang bangkang gawa sa katawan ko, walang anumang lakas sa mundo ang makakapagpagalaw sa bangka. Sa sandaling iyon, lumapit ka sa akin at ibulong, narito ako, si Hanako. Nandito na ako para sa'yo. At saka lang dahan-dahang dudulas ang bangka papunta sa tubig. Mahal na Panginoon, maaari niyo po ba akong payagang kausapin ang bangkang ito? Huwag mong sabihin gusto mong sirain ang sumpa sa bangka. Ha ha ha! Ang lakas naman ng loob mo. Maraming mga dalubhasa na ang sumubok pero walang nagawa. Umuwi ka na lang, binibini. Nakakaabala ka lang sa trabaho ng iba. Sino mang gustong sumubok ay maaaring gawin ito. Pinapayagan kita, binibini. Narito ako, si Hanako.
Siguro masyadong mahina ang pagkakasabi ko. Ako si Hanako. Nandito na ako para sa iyo. Dumulas na ang bangka papunta sa tubig. Ang galing. Nagtagumpay ka, aking dalaga. Bibigyan kita ng gantimpala tulad ng aking ipinangako. Ginantimpalaan ng Panginoon si Hanako ng napakaraming salapi. Mula noon, namuhay siyang masaya at payapa kasama ang kanyang ina. Ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang pangungulila sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kaibigan kahit wala na sa mundong ito ay ginawa pa rin ang lahat ng makakaya. Para bigyan siya ng mas magandang buhay. Si Perito at ang mabuting engkantado. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may isang batang lalaki na nagngangalang Perito. Si Perito ay naninirahan kasama ang kanyang ina sa isang maliit na bahay. Nabubuhay silang mag-ina sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pagpitas at pagbebenta ng dahon ng coca. Isang araw, sinabi ng ina ni Perito, "Anak, pagod na pagod si inay, hindi kita masasamahan sa palengke. Ngayong araw, dalhin mo itong mga dahon ng coca na napitas na natin at mag-isa ka munang magbenta sa palengke, ha?" "Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala, magpahinga na lang po kayo sa bahay. Malaki na po ako, kaya ko na pong mag-isa." "Opo." Kaya ipinasa ni Perito ang basket ng dahon ng coca sa kanyang balikat at umalis na. Nang makarating siya sa pampang ng ilog, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagliparan ang mga dahon ng coca kung saan-saan at nahulog pa ang iba sa tubig. "Naku po! Tinangay ng hangin ang lahat ng dahon." Lagot ako kay inay. "Bakit ba kasi hindi ako nag-ingat? Kung wala akong maibebenta, saan tayo kukuha ng perang pambili ng pagkain ngayon? Anong gagawin ko? Aking munting Perito, bakit ka nakaupo rito at umiiyak?" "Lolo, lahat po ng dahon ng coca na pinapabenta sa akin ni inay ay tinangay ng hangin at nahulog sa tubig. Kung wala po yon, wala po kaming pera para sa buong araw na ito. Para makabili ng pagkain. Huwag ka nang umiyak. May paraan ako." "Anong paraan po yon?" Ibibigay ko sa iyo ang asnong ito. Huwag mo itong maliitin. Kapag pinakain mo ang asnong ito, maglalabas ito ng ginto. Alagaan mo siyang mabuti, ha?" Kaya iniuwi ni Perito ang asno, at tulad ng sinabi ng engkantado. Ang asno, pagkatapos kumain, ay agad na naglabas ng isang pirasong ginto. Mula noon, namuhay ng masagana si Perito at ang kanyang ina. At hindi na nila kinailangang maghirap sa pag-akyat sa gubat para mamitas ng dahon ng coca para ibenta. Ngunit may kapitbahay si Perito na nagngangalang Juan. Bagamat napakayaman niya, siya ay sakim. Nang malaman niya ang tungkol kay Perito, araw at gabi niyang hinangad na makuha ang asno ng bata. "Halika, mabait na asno, maglabas ka na ng ginto para sa akin." Nang makita niyang hindi na naglalabas ng ginto ang asno tulad ng dati. Dahil ito ay ordinaryong asno na ni Juan, nalungkot si Perito. Tumakbo siya papunta sa pampang ng ilog at nagsimulang umiyak. "Anak, anong nangyari at nandito ka na naman at umiiyak?" "Lolo, yung asno po na ibinigay niyo sa akin dati ay hindi na po naglalabas ng ginto. Isa na lang po siyang ordinaryong asno ngayon." "Yelan, bakit kaya nangyari yon?" "Pero ayos lang. Bibigyan kita ng bagay na mas maganda pa kaysa sa asnong iyon. Heto, ibibigay ko sa iyo itong mantel. Kung ilalatag mo ang mantel sa mesa sa umaga, magkakaroon ka ng masaganang almusal. Kung ilalatag mo ito sa tanghali, magkakaroon ka ng masarap na tanghalian. Kung ilalatag mo sa gabi, magkakaroon ka rin ng hapunan." Maraming salamat po, Lolo." Iniuwi ni Perito ang mantel. Nang gabing iyon, ginawa niya ang eksaktong sinabi ng engkantado. Lumitaw sa mesa ang napakaraming pagkain. Puro mga putahe na hindi pa natitikman ni Perito. At ng kanyang ina. "Hoy, Perito, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Pinapatuyo ko ang mantel. Isang ordinaryong mantel lang. Pero kung patuyuin mo ay napakaingat." "Bakit? Huwag mong maliitin ito. Ito ay isang mahiwagang mantel. Kaya nitong maglabas ng maraming masasarap na pagkain para sa'yo." "Talaga? Tutu. Perito, halika rito, tulungan mo si inay. Papunta na po. Tinatawag ako ni inay, kailangan ko nang umalis."
At sa pangalawang pagkakataon, ipinalit na naman ng sakim na si Juan ang mantel ni Perito. Bakit hindi na lumalabas ang pagkain? Nang hindi na naglalabas ng mga pagkain ng mantel. Malungkot na muling nagpunta si Verito sa tabing ilog. Lolo, yung panyo pong ibinigay niyo sa akin. Hindi na po ito naglalabas ng pagkain tulad ng dati. Ngayon po, isa na lang itong ordinaryong mantel. Ordinaryo na lang. Kakaiba, no? Bukod sa inyong mag-ina. May iba ka pa bang pinagkwentuhan tungkol sa panyo? Opo, naikwento ko po kay Juan, ang kapitbahay namin. Sa pagkakataong ito, wala na akong maibibigay sa iyo maliban sa latigong ito. Tutulungan ka nitong mahanap at maparusahan ang taong kumuha ng panyo at ng asno mo. Mo. Perito, ano na namang magandang bagay yan? Patingin nga. Mayroon akong latigo, napakagaling nito. Alam nito kung sino ang nagnakaw ng mga gamit ko. Talaga? Ganon kagaling? Mahiwagang latigo, hanapin at turuan mo ng leksyon ang magnanakaw ng gamit ko. Aray, ang sakit. Ang sakit. Patawarin mo na ako. Hampasin mo pa. Lakasan mo pa. Tama na, patawarin mo na ako, Perito. Inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ibabalik ko sa iyo ang totoong asno at ang panyo. Mula noon, bumalik na kay Perito ang panyo at ang asno. At namuhay silang mag-ina ng maligaya magpakailanman. Ang alamat ng pengin. Noong unang panahon, noong ang mga pengin ay mayroon pang mahahabat magagandang pakpak at nakakalipad, habang ang mga itiksim ay may maliliit na pakpak lamang. At hindi sila makalipad. Napakatatalik na magkaibigan nilang dalawa. Maupo muna tayo at magpahinga sandali, ha? CJ. Alam mo, sa lahat, ikaw lang ang tanging mabuting kaibigan ko. Hindi tulad ng iba na laging galit sa akin. Sinasabi nilang madaldal ako, na pangit daw ako. Hindi yan totoo. Ang totoo, marami kang kaibig-ibig na katangian. Hindi pa lang talaga nila. Nakikita ang mga magagandang katangian mo. Lagi kang mananatili sa tabi ko at ibabahagi mo sa akin ang lahat, di ba? Naman. Gusto mong kainin yung prutas sa itaas, di ba? Hayaan mong liparin ko at kunin para sa'yo. Yun, itiksim, ayos ka lang. Ayaw mo na bang kumain? Hindi. Nalulungkot lang ako. Bakit ka malungkot? Sabihin mo sa akin. Bakit lahat sila ay may mahahaba at magagandang pakpak na nakakalipad? Habang ang sa akin ay punggok at ang mga balahibo ko'y tuyot at marumi. Hindi talaga patas ang buhay. Huwag ka nang malungkot. Maaaring wala kang mahahabang pakpak na nakakalipad. Pero ang kapalit naman, napakagaling mong lumangoy gamit ang iyong mga paa. Marami rin ang nangangarap na magkaroon niyan. Pero mas gusto ko pa rin ang mga pakpak na nakakalipad. Handa kong ipagpalit ang mga paa ko para magkaroon ng pakpak na tulad ng sayo. O kaya, pwede bang ipagpalit mo sa akin ang mga pakpak mo? Ito kasing. O kaya naman, pwede mo bang ipahiram sa akin ang mga balahibo ng pakpak mo kahit saglit lang? Para maranasan ko naman kung ano ang pakiramdam ng lumipad, pwede ba? Sige. Tatanggalin ko para ipahiram sa'yo saglit. Talaga? Salamat. Ang bait-bait mo. Sige, bunutin mo na ang mga balahibo ko. Lakasan mo. Pakikabit naman sa akin. CJ. Wow. Hindi ako makapaniwala. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng mahahabang pakpak. Subukan ko ngang lumipad, tingnan natin. Ay, bakit ganito? Siguro hindi pa ako sanay. Magsasanay pa ako ng kaunti. Diyan ka lang, ha? Pupunta ako sa may batuhan para tumalon at magsanay saglit, bababa rin ako agad. CJ. Itiksim, nasaan ka na? Itiksim, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Itiksim, nasaan ka na? Nakikipaglaro ka ba ng taguan sa akin? O baka naman? Sinadya niyang nakawin ang mga pakpak ko. Hindi. Bumalik ka rito, itiksim. Ibalik mo ang mga pakpak ko. Hindi ako mabubuhay kung wala ang mga pakpak ko. Itiksim. Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit mo ako tinraidor? Ngayong wala na ang mga pakpak ko, ano pang silbi ng buhay na ito?
Pupunta ako sa lupain ng yelo at doon tatapusin ang aking buhay. Diyos ng yelo. Ilibing niyo na ang walang silbi at baldado kong katawan. Ipinatawag mo ba ako rito para lang magmakaawang mamatay? Anong kaduwagan? Nagsalita ang Diyos ng yelo, pakinggan kita. Bakit mo gustong hanapin ang kamatayan? Ako po. Pinagtaksilan ako ng pinakamatalik kong kaibigan. Ninakaw niya ang aking mga pakpak. Kung wala ang mga pakpak ko, wala na akong silbi. Wala nang kahulugan ang buhay ko sa mundong ito. Sabihin mo sa akin, bukod sa paglipad, para saan pa ba ang mga pakpak? Para po sa paggalaw, para makahanap ako ng pagkain. Kung gayon, paano ka nakarating dito? Naglakad po ako gamit ang aking mga paa. Kung gayon, hindi lang pala pakpak ang paraan para makagalaw, tama ba? Sa mundo, marami pang ibang nilalang na walang mga pakpak. Mayroon pang ang walang mga paa, pero bakit nakakagalaw pa rin sila? Opo, tama po kayo. May mga paa pa ako, pero ayoko nang bumalik sa dati kong lugar. Pero hindi rin ako mabubuhay dito. Puro bundok ng yelo ang lupain nyo. Ngunit kung wala ang lugar na ito, magugunaw ang mundo. Kahit saan ay may buhay. Kung magsusumikap ka at lalaban, kahit saan ka man, maaari kang mabuhay at umunlad. Subukan mo lang magpatuloy ha. Ngayon, naiintindihan ko na po. Hindi ko nawawalain ang pag-asa sa buhay na ito. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan ko. Mamumuhay ako ng maayos. Sinunod ng penguin ang payo at namuhay ng mas mabuti. Komportable siyang namuhay sa dalampasigan, at mas mabilis pa siyang lumangoy kaysa sa mga nilalang na nakatira sa tubig. Ginawa niyang kalawakan ang karagatan, minahal niya ang kanyang mababait na kaibigan. At mapagbigay sa lugar na ito, at minahal niya ang lupain ng yelo magpakailanman. Kahit na pungbok na lang ang kanyang mga pakpak. Ano naman ang kwento tungkol sa sinungaling na ibon? Hindi rin ito makalipad ng maayos. Paminsan-minsan, nakakalipad lang ito ng kaunti. Tapos ay babagsak. Ang nakakahiya pa para sa kanya ay mula nang nakawin niya ang mga balahibo sa pakpak ng penguin, pinagtawanan at iniwasan na siya ng lahat ng hayop. Isang supot ng dalanghita sa pagtatapos ng araw. Uy, Ale, ang aga mo namang nagsara ng tinda ngayon? Opo, ate. Nilagnat po kasi si inay kaninang umaga. Nag-aayos na po ako para makauwi ng maaga at maasikaso ko ang pagkain at gamot niya. Naku, nilagnat ang nanay mo. Malala ba? Nagpatawag na po ako ng doktor para tingnan siya, kaya medyo bumuti na po si inay. Pero kailangan niya munang magpahinga ng ilang araw. Ganon ba? Sige, bilisan mo na dyan para makauwi ka na. Mamayang gabi, bibisitahin ko ang nanay mo, ha? Naku, sira na naman. Pambihira ang init ng araw. Ang daming nabulok na dalanghita. Kung ganito palagi, malulugi ako. Ining, ubos na ba ang dalanghita mo? Ay, mayroon pa po, Ale. Nililigpit ko na po kasi kaya nilagay ko na sa loob, pero hindi pa po ubos. Ganon ba? Sige, kuhanan mo ako ng 2 kilo. Sige po. Bakit hindi? Sakto, hindi ko alam kung paano ko ibebenta itong mga sirang dalanghita. At itong Ale, mukhang dayo lang. Kung sakaling bumili man siya, 1 beses lang. Ano namang masama? Nay, may bisita po tayo. Ay, Ale. Nakauwi na pala ang anak ko. Ay, ikaw pala yan, iha. Magandang hapon po, tita. Kayo po pala ang kaibigan ni inay. Nagkita kami kanina sa palengke. Ang galing naman ng anak mo, no? Sa edad niyang yan, marunong nang magnegosyo. Naku, sobra naman po yan. Papasok na po muna ako para maghanda ng hapunan. Dito na po kayo maghapunan kasama namin ni inay, tita. Te. Bihira ka nang makadalaw. Dito ka na maghapunan kasama namin. Naku, salamat na lang. Sandali lang akong makikipagkwentuhan sa'yo tapos kailangan ko na ring umuwi. Marami pa kasi akong gagawin. Sige po. Pambihira. Hindi ko alam na kaibigan pala siya ni inay. Pinili ko pa para sa kanya yung mga dalanghitang malapit ng mabulok. Talagang sa akin din bumalik ang ginawa ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Kung hihiwain na yon ni inay ang mga dalanghitang yon para sa bisita.
Bumili ako ng 1 kilo ng dalanghita para pampalakas mo. Hindi ko naman akalain na sa tinda pa pala ng anak mo sa palengke ako napabili. Talaga? Ang galing niyang magtago ng mga sariwang paninda. Nako, kung ganito ng ganito, malalaman din ang tungkol sa mga orange na yon. Anong gagawin ko ngayon? Ah, tita, may bagong bili po si nanay na espesyal na tsa. Patitikimin ko po sana kayo ni nanay. Ah, ganoon ba? Ay. Nako, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Lilinisin ko lang po ang mesa tapos magtitimpla ulit ako. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Mag-ingat ka naman. Opo. Huwag na, Hija. Saglit lang naman akong makikipagkwentuhan sa nanay mo tapos uwi na rin ako. Nako, tita, maupo lang po kayo dyan kasama si nanay. Matagal na po kayong hindi nagkikita. Sigurado pong marami kayong gustong pag-usapan. Mabilis lang po akong magtitimpla ulit. Na, ate. Hayaan mo na siya. Uminom ka muna ng tsaa, saan ka ba nagmamadali? Alam ko, pero masaya na akong nadalaw kita ng ganito. Sige, aalis na ako baka gabihin pa. Paalam na sa inyo, ate at Hija. Babalik na lang ako pag may oras ulit. Sige po, tita, paalam. Kung abala ka, ate, sa susunod na lang ulit. Ate. Magpahinga ka at kumain ng mabuti para lumakas ka agad. Narinig ko, maganda raw yung 1 basong orange juice araw-araw, ate. Sige, aalis na ako. Ay, Lynn, ipagpiga mo na rin ako ng 1 basong orange juice, nauuhaw ako. Lynn, anong nangyayari sa'yo ngayon? Lagi kang may natatapon. Opo, Nay. Lynn, ano to? Ito ba yung mga orange na binenta mo sa kanya? Laspag at halos bulok na lahat. Nay. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Akala ko po kasi dayo lang siya kaya ganon. Hindi pwede. Kahit na hindi siya madalas bumili rito. Hindi mo pa rin dapat ginawa yon. Nagtiwala siya sa'yo kaya hindi na niya sinuri. Paano kung hindi ako ang dinalaw niya, kundi ibang tao? Sa tingin mo sa itsura ng mga orange? Nayan, maihaharap niya ba yon sa bibigyan niya? Hindi ba't pinahiya mo lang siya? Nay, mali po talaga ako. Pasensya na po. Kinakabahan na po ako mula pa kaninang pag-uwi ko. Pangako po, ito na po ang una't huling beses na gagawin ko to. Tandaan mo to, sa pagnenegosyo o sa pakikipagkapwa-tao, dapat laging tapat at may puso. Huwag mo nang iisipin o gagawin ang manloko ng ganito ulit. Naiintindihan mo ba? Opo. Gabi ng taglamig. Grabe, ang lamig. Ganitong oras ng gabi may taxi pa kaya? Anong problema niya? Kuya, okay ka lang ba? Bakit hindi ka maghanap ng masisilungan para hindi ka mabasa? Basang-basa ka na, o? Nilalamig ka ba? Ayan na ang taxi. Gusto mo bang sumakay? Hi. Sasakay ka ba o hindi? Bihira ang taxi kapag ganito kalakas ang ulan. Huwag na po, salamat. Anong problema mo? Tatambay ka na lang ba dyan habang nagpapaulan? Hindi ka ba nilalamig? Hindi ko alam kung ano man ang pinagdadaanan mo. Pero ang pag-upo lang dyan ay hindi ang tamang solusyon. Ito na ang pinakamalalang araw sa buong buhay ko. Kung ganoon, siguradong hindi na magiging kasing lala ng araw na ito ang bukas. Gaya ng araw na to, umuwi ka na at maghintay ng mas magagandang bagay na darating. Umuwi ka na. Gabing-gabi na. Ikaw? Hanggang kailan ka upo dyan? Sana dumating sa'yo ang lahat ng magagandang bagay. Anong sabi mo? Makikipaghiwalay ka? Paumanhin, buntis si Rose. At ako ang ama. Buntis si Rose. Sa'yo? Hindi maaari. Siya ang matalik kong kaibigan. At ikaw ang nobyo ko. Bakit niyo ako nagawang lokohin? Patawarin mo ako. Patawarin mo sana ako. Teka, di ba siya yung babaeng nakita ko nung isang araw? Anong problema niya? Bakit? Bakit nila ginawa sa akin to? Tapos na. Tapos na ang lahat. Anong ginagawa mo? Ikaw pala yan. Bakit mo ako hinila? Hayaan mo na akong mamatay. Ayoko nang mabuhay. Paano kita hahayaang mamatay?
Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa akin nung araw na yon? Tama na. Alam na alam mong hindi ito ang pinakamagandang solusyon, di ba? Tadhana nga naman ang muling nagtagpo sa ating dalawa. At sa ganitong sitwasyon pa, alam mo ba? Kung hindi kita nakilala noong araw na yon, malamang ay patay na ako ngayon. Iyon ang pinakamasamang araw ng buhay ko, noong nalaman kong mayroon akong malubhang kanser. Gumuho ang lahat sa paligid ko. Nagbabad ako sa ulan ng 10 oras. Nag-iisip ako ng pinakamadali at pinakamabilis na paraan para tapusin na ang buhay ko. Para hindi ko na kailangang danasin ang paghihirap ng sakit. Hanggang sa dumating ka. Isa ka lang estranghero pero nag-alala at nagmalasakit ka sa akin. Dahil doon, bigla akong nakaramdam ng kakaibang ginhawa at tulad ng sinabi mo, hinintay ko ang kinabukasan. At isang himala nga ang dumating nang tumawag ang doktor para ibalita sa akin na naipagpalit pala ang resulta ng test ko sa iba. Ako ay ganap na malusog. Talaga? Binabati kita. Kita mo, kahit ako na akala mong mamamatay na, nabigyan pa ng pagkakataong magsimulang muli. Wala kang dahilan para talikuran ang magandang buhay na ito dahil lang sa isang walang kwentang lalaki. Isipin mo na lang na mas bubuti pa ang bukas, tulad ng sinabi mo sa akin noon. Tama ka. Muntik na akong gumawa ng isang malaking kahangalan. Maraming salamat sa iyo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ipangako mo sa akin, hindi ka susuko, ha? Karapat-dapat kang lumigaya. Naniniwala ako. Sige, ipinapangako ko. Ang puno ng sakaki noong unang panahon. May isang maganda at payapang nayon sa tabi ng isang talon. Sinumang mapadaan dito ay gustong tumigil para magpahinga at masdan ang tanawin. Isang araw, matapos ang isang malakas na pag-ulan sa gabi, isang puno ng sakaki ang biglang tumubo sa pasukan ng nayon. Mabilis na lumaki ang puno at hindi nagtagal, ang mayabong nitong mga dahon ay nagbibigay na ng malawak na lilim. Ngunit ang nakapagtataka, simula nang lumitaw ang punong iyon. Bigla na lang wala nang dumadalaw sa nayon, mula sa mga mangangalakal hanggang sa mga manlalakbay. Siguradong may demonyo sa punong iyan. Sa tingin ko nga rin. Putulin natin ang puno. Huwag. Makinig muna kayong lahat sa akin. Hanggat wala tayong patunay na may demonyo, hindi natin maaaring saktan ang isang inosenteng puno. Pero, kung hindi dahil sa puno ng sakaki, bakit wala nang bumibisita sa nayon natin? Hayaan niyo akong alamin ang katotohanan. Ito ang panggupit ng kuko na pamana pa sa ating pamilya. Dalhin mo ito. Darating ang panahon na kakailanganin mo yan. Opo, itay. Aalis na po ako. Napakalayo na ng aking nilakbay, pero bakit parang isang tao lang ang nakikita ko sa daan? Kung hindi ka tatabi, hindi na ako magdadalawang isip pa. Aba. Mukhang mas mayabang ka kaysa sa iba, ah. Mayroon akong isang magandang anak na dalaga, at naghahanap ako ng isang lalaking karapat-dapat para sa kanya. Gusto mo bang pakasalan ng anak ko? Kailangan ko munang makita ang anak ninyo. Kung gayon, sumunod ka sa akin pauwi. Teka. Paanong kusang nagsara ang tarangkahan? Huwag mong sabihing bahay ito ng isang demonyo. Ang matandang iyon. Marunong mga bayo at mayroon pang 2 kabayong pandigma. Talagang may kakaiba sa bahay na ito. Salamat po. Napakagandang binibini. Pero bakit hindi siya nagsasalita? O, anong masasabi mo? Hindi ba tunay na maganda at mahinhin ang aking anak? Payag ka na bang pakasalan siya? Kung tatanggi ako at aalis. Hindi ko malalaman ang misteryo sa likod ng bahay na ito. Sige na nga, magkukunwari akong papayag para makita kung ano ang mangyayari. Buong puso ko pong tinatanggap na pakasalan ang inyong anak. Napakabuti. Kung gayon, manatili ka na rito ngayong gabi. Pagdating ng umaga, idaraos na natin ang kasalan. Anak ko, pumasok ka. Ihanda mo ang matutulugan ng iyong mapapangasawa. Malamig na, kumuha ka ng kumot para itaklob, pero dapat magkahiwalay kayo ng kumot. Bakit may 2 magkaibang kumot? Kailangan kong mag-ingat. Naku, iha. Kung ganoon, may pagkain na ako para bukas. Ang totoo pala, ginawa niyang bato na maging isang magandang babae para linlangin ako.
Siguradong ginamit na niya ang paraang ito para linlangin at kainin ang ibang mga taong dumadaan dito. Para makarating sa nayon ko, kailangan kong tumakas agad. Iba ka talaga, pamanang kikil. Salamat sa'yo. Teka, nasaan na yung isang yon? Patay na ba? Naisahan niya ako. Hoy, huminto ka. Huminto ka sabi. Huminto ka. Konting tiis na lang, malapit na sa bungad ng ngayon. Oh, iniligtas ako ng puno ng sakaki. Maraming salamat sa'yo. Mga kababayan. Dahil sa puno ng sakaki, tumalsik ang demonyo sa talon. Mula ngayon, magiging payapa na ulit ang ating nayon. Mabuhay! Mabuhay! Salamat, puno ng sakaki. Mabuhay! Mabuhay! Mula noon, ginagamit na ng mga Hapon ang puno ng sakaki para palamutihan ang kanilang mga altar. Ito ay para ipakita ang kanilang pasasalamat sa uri ng punong matapang na nagtaboy sa mga demonyo at nagprotekta sa kapayapaan ng mga tao. Makalipas ang ilang panahon. Lolo, nandito lang pala kayo, kanina ko pa po kayo hinahanap. Ikaw pala yan, Dung. Naiwan ko kasi ang cellphone ko sa bahay. Ang ganda kasi ng panahon na yon, kaya dinala ko rito ang aking easel para magpinta. Tingnan mo, ang ganda rin ng lotus pond ngayon na mumukadkad. Wow, Lolo, napakagaling nyo talagang pintor. Lolo, ang ganda po ng ipininta ninyong mga bulaklak ng lotus, para pong totoo. Inabot din ako ng ilang araw sa pag-sketch at pagkulay niyan. Mabuti na lang at naging ayon sa gusto ko. Lolo, naniniwala po ba kayo na makakapagpinta rin ako tulad ninyo? Naman, naniniwala ako. Ang apo ko ay may angking galing sa pagpipinta. Ilang beses na akong napunta sa inyo at nakita ko ang easel mo. At mga paintbrush, kaya alam kong hindi ka basta-basta. Kailan ka pa natutong magpinta? Nasa lahi po yata natin yan, Lolo. Hindi po ako nag-aral kahit saan. Parang instinct na po, Lolo. Kailangan ko lang makita kung paano gumamit ng brush ang isang tao. At kung paano sila gumamit ng kulay, kaya ko na pong gayahin agad. Kung ganoon, kapag nag-aral ka pa ng formal tungkol sa komposisyon, kulay, at framing, siguradong mas gagaling ka pa. Ay, tinatamad po akong mag-aral. Sayang lang sa oras. Saka sa tingin ko, hindi naman po ako nahuhuli sa iba pagdating sa paghahalo ng kulay at pagguhit. Nakakapagpinta na nga po ako ng ganito, tapos babalik pa para mag-aral ng kulay at komposisyon. Nakakabagot po yon. Lolo, tingnan niyo po ito, ako ang nagpinta. Parang ito yung painting na buhay sa lalawigan ng pintor na si Ngotzlan. Opo, yun nga po, gawa ng pintor na si Ngotzlan. Nakita ko po kasing napakaganda kaya kinopya ko. Hindi pwede yan. Kailangan mong magpinta ng sarili mong likha para matawag kang isang tunay na pintor. Dahil kung ganyan, isa ka lang manggagawa, isang taga-kopya ng pinta. Anong taga-kopya? Hindi naman po lahat kayang magpinta ng tulad ko. Hindi na po ako makikipag-usat sa inyo. Uwi na ako. Naku, hindi ko akalain na may talento pala sa pagpipinta si Dong. Ang ganda ng gawa niya. Nagtatago ka pala ng galing, ano? Tunay na isang mahusay na pintor. Ang dami mo nang naipinta. Ibenta mo na yan, siguradong kikita ka ng malaki. Sige na. Yelan, may punto ka. Ibenta ko na lang para may pambili ako ng mga pintura, di ba? Itong painting na to, gawa ng pintor na si Giang Pham, mahigit 20 milyong piso ang halaga niyan. Kailangan ko lang ibenta ng 2 milyong piso. Magandang ideya nga. Magandang araw po, Lolo. Yelan, anong nangyari? Bakit parang ang lungkot mo, Apo? Nakakainis po, Lolo. Hindi po kinikilala ang mga gawa ko. Tapos, kinasuhan pa po ako dahil sa copyright infringement. Ganoon ba kalala, Apo? Yung painting po ni Giang Pham na pagsapit ng taglagas, kinopya ko po iyon at pinost sa internet para ibenta. Kakatawag lang po ng isang tao, pinapatanggal niya ang post ko. Kung hindi raw, ay dedemanda niya ako dahil sa copyright infringement. Hay, copyright infringement nga talaga yan. Pati po ba naman kayo, Lolo, ganyan din ang sinasabi? Mukhang masama ang loob mo ngayon. Bakit hindi ka nalang muna manatili dito kasama ko? Manananghalian ka kasama si Lolo mamaya, opo.
Apo, manood muna tayo ng pelikula ha. Gaganda ang pakiramdam mo kapag nanood ka. Opo. Wow, ang ganda naman ang simula ng pelikula, kapanapanabik agad. Bihira lang po akong manood, pero itong pelikulang to, kailangan kong tapusin. Ha? Lolo, anong ginagawa nyo? Bakit nyo po pina-fast forward? Gusto kong makita agad kung ano ang magiging katapusan. Kawawa naman kasi yung bida. Hindi ko alam kung makakamit pa niya ang hustisya. Lolo, itigil niyo po yan. Paano po natin maintindihan kung ganyan? Lahat naman ng pelikula may katapusan. Kailangan nating panoorin kung paano tatakbo ang kwento para maintindihan natin. Para maramdaman mo, Dung. Lolo, itigil niyo na po, hayaan niyo po akong manood, ang ganda na po ng palabas. Dung, makinig ka kay Lolo. Alam mo ba na sinabi mo lang ang sasabihin ko sana? Ha? Ano po yung sinabi nyo? Sasabihin ko sana ang tungkol sa pagdodrawing mo. Katulad lang yan ng panonood mo ng pelikulang ito, Dung. Lolo naman, ang weird po ng sinasabi nyo. Ang pagdodrawing ay pagdodrawing, ang pelikula ay pelikula, paano po sila magiging pareho? Pareho lang yan. Ang panonood ng pelikula na pina-fast forward hanggang sa dulo ay tulad ng paglaktaw mo sa proseso kapag nagdodrawing ka. Hindi ka nag-aaral ng mga kulay, hindi ka nag-aaral ng komposisyon. Hindi ka nag-eksperimento. Umaasa ka lang sa kaunting talento na mayroon ka. Hawak mo ang lapis at sinusubukan mong kopyahin ang modelong larawan, kaya hindi mo talaga makukuha ang kaluluwa ng isang painting. Sa huli, anong nangyayari? Ang nakikita mo lang ay kamukha nito ang orihinal at sapat na yon sa'yo. Ako po. Ako po. Isa pa, bawat pelikula ay parang isang painting din. Lahat ng yan ay puso at kaluluwa ng may akda. Kung gagayahin mo lang para maging kamukha sa pinakamagaling mong magagawa, magiging kasing galing ka lang nila pero hindi ka makakarating sa mas malayo. Pwede kang matuto pero hindi manggaya. Matuto ka para makalikha ng sarili mong obra. Pero para magtagumpay, kailangan mong pag-aralan ng mabuti, huwag kang lalaktaw ng proseso. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na po, Lolo. Magsisimula po ako ulit sa umpisa. Nangangako po akong hindi na mangungopya ng painting. Gagawa po ako ng sarili kong mga obra na may sarili kong tatak. Lolo, turuan niyo po ako kung paano gumamit ng kulay at sa komposisyon, ha? Matagal na po kasi akong nanghuhula lang sa pagguhit at tinatantya lang para magkasya sa frame. Sige, sige na. Tuturuan ka ni Lolo. Ngayon, tapusin muna natin ang pelikulang ito, ha? Dalawang kaibig-ibig na medyas. Nag-aaway na naman ba kayong magkapatid? Hay nako, anong nangyayari sa inyong dalawa? Mommy! Binato po ako ni Kuya Ho ng bayabas sa ulo. Kasalanan po ni Ho-em kaya ako hinabol ng aso ni Mangman na si Bon. Bakit ka naman hinabol ni Bon? Kakasi po, nagnakaw si Kuya Ho ng bayabas sa bahay ni Mangman. Kasi po, umiyak ng malakas si Ho-em kaya kami natunugan ni Bon. Kasi po binato ni Kuya Ho ng bayabas ang ulo ko. Tama na, tama na. Makinig kayo kay Mommy. Mali ang pagnanakaw ni Kuya Ho ng bayabas. Mali yon, mali yon. Pero sumama ka, Ho-em, kaya kasabwat ka rin, di ba? Kasabwat, kasabwat. Kaya pareho kayong mapaparusahan. Isang linggong bawal kumain ng ice cream. Maliwanag. O sige na, maligo na kayong dalawa at maghanda na para sa hapunan. Opo, opo. Mommy. Nakagatan po ni Bon yung medyas ko. Bilhan niyo po ako ng bagong peres bukas, ha Mommy? Opo. Yenel, pagkatapos labhan, tatahiin na lang ni Mommy. Sayang naman kung itatapon, maganda pa naman yung kapares nito. Kuya, isyampohan mo naman ako. Magsyampo ka mag-isa. Simula ngayon, hindi na kita kalaro. Palagi ka na lang gumagawa ng gulo. Mas gusto ko pang maglaro mag-isa. Kasalanan to ni Ho-em kaya kailangan kong suotin tong medyas na butas. Kapag nakita to ng mga kaibigan ko. Paalam na po, Mommy, papasok na ako sa school. Ho-an, ibigay mo sa teacher itong excuse letter ni Ho-em dahil may sakit siya, ha anak? Opo. Ang saya. Hindi nakabuntot sa akin si Ho-em. Ang saya talaga, sobrang saya. Mommy!
Mommy! Nandito ako. Nasa kwarto ninyong dalawa si Mommy. Hindi pa bumababa ang lagnat ni Hoem. Mamayang gabi, sa kwarto muna ni Daddy at Mommy ka matutulog ha. Ako ang tatabi sa kapatid mo para mabantayan ko siya. Opo. Ay, tinahin na ni Mama yung medyas mo, iniwan niya sa kwarto namin ng papa mo. Opo, opo, Tay. Hay, tulog na tayo ha, Anye. Matagal-tagal na rin tayong hindi natutulog ng magkakasama. Umiihi ka pa ba sa kama? Tay, wag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Si Halang naman ang laging umiihi sa kama eh. Sige na, sige na. Tay, hindi naman po tayo sobrang hirap, di ba? Pero pinapasuot sa akin ni Mama tong medyas na butas o, Tay. Ah, itong medyas baka mo? Sa tingin ko, maganda naman ang pagkakatahi ni Mama, anak. Saka, isipin mo, pwede pa namang isuot tong medyas. Kung itatapon mo to, paano na lang ang kapares niya? Kuya, hintayin mo ko. Ayoko, hindi kita hihintayin. Huli ka. Mula ngayon, ang itatawag ko sa'yo ay kaliwang medyas. Kung ako si kaliwang medyas, ikaw naman si kanang medyas. Ako si kaliwang medyas, ikaw si kanang medyas. Tayong magkapatid ay isang peres ng medyas, laging magkasama sa pagharap sa sakit. Tay, huhulihin mo kami. Huli ka. Huhuhu, Tay. Tay. Nakagraduate na po ako, Tay. Wow, ang galing naman ng anak ko. Galingan mong makapasa sa college, tapos ibabakasyon ko ang buong pamilya, ha, anak? Opo, siguradong makakapasa po ako, Tay. Bukas po, may business trip kayo, di ba? Kaya mo na bang alagaan ang sarili mo dito sa bahay? Hanggang weekend lang ako, ha, Tay? Anak, kaya panatag na ang loob ni Papa. Kaya ko po. Tio, anong sinasabi niyo sa Papa ko? Tay. Tay. Nay. Lola. Lola, ayos lang po ba kayo? Lola, sandali lang po, ha? Salamat, Ineng. Ayos lang ako. Namamagalang kasi ang paa ko, kaya medyo nahihirapan akong maglakad. Sasamahan ko na po kayo, Lola. Ako na pong magdadala niyan para sa inyo, nag-isa lang po kasi kayo. Hindi po ako mapapanatag. Ah, malapit lang din po pala ang bahay nyo sa tinitirhan ko. Masakit pa po ba ang paa nyo, La? Patingin nga po. Ay! Namamaga na po, Lola. Maupo lang po kayo dyan. Saan ko po ilalagay itong mga dalandan para maitabi ko na? Ah, dalhin mo sa likod ng kusina at ilagay sa ref para sa akin, ha? Salamat po, Lola. Pamilya niyo po ba yang nasa litrato? Tama ka, Apo. Ako yan, ang lolo mo at ang anak naming lalaki. Wow, mukhang napakasaya po ng pamilya niyo. Pero pumanaw na siya 5 taon na ang nakalipas dahil sa stroke. Matapos kong mabalitaan na namatay ang anak ko dahil sa aksidente sa kalsada, ngayon mag-isa na lang akong nabubuhay. Lola, ako rin po. Pero hindi po, Lola. Kung ganoon po, ako na lang ang magluluto ng tanghalian para sa inyo, ha, Lola? Mag-isa lang din po kasi akong nakatira. Aba, maganda yan. Sige, sabay tayong mananghalian mamaya, tayong dalawang maglola. Lola, pagkatapos po ng klase, pwede po ba kitang dalawin araw-araw? Hanggang sa gumaling na po ang paa nyo. Para po makita ko kung may maitutulong ako sa inyo. Ah! Hindi pa ako kailanman tumanggi sa tulong ng isang dalagang mabait. Natulad mo. Isang masayang pamilya. At may mga tao pa palang mas kapuspalad kaysa sa atin, Tay. Tay. Namiss ko na po kayo. Magandang araw po, Lola. Gumaan na po ba ang pakiramdam nyo? Kakahapon po, nakatungkod pa kayo. Ah. Lola. Pasensya ka na, Apo. Noong una tayong nagkita sa palengke, na-dislocate ang buto ko, nadapa kasi ako sa isang malaking bato sa daan. Alam mo naman, Apo, palagi akong malamya. Pero kailan pa po kayo nakalakad ulit ng normal? Ah, kung hindi ako nagkakamali, kinabukasan din mismo. Kinabukasan? Kung ganoon, bakit nyo pa po ako nilinlang para puntahan at alagaan kayo araw-araw? Lanan. Alam mo, balak ko na sanang sabihin sa'yo ang totoo. Pero hindi ko sinasadyang makita kang umiiyak. Nakita kong parang may mabigat kang dinadala, kaya nagpanggap akong hindi pa magaling.
Para manatili sa tabi mo at makaramay ka ng mas madalas, apo. Hindi ko pa po na ikukwento sa inyo ang tungkol sa pamilya ko. Tungkol po sa pagkamatay ng tatay ko. Hindi ko po talaga kaya. Hindi ko kayang harapin ang sakit na yon. Ayos lang yan, iha. Bawat isa sa atin ay may sariling pinagdadaanan. Basta't nagtutulungan tayo, dahan-dahang gagaan ang sakit at magiging mas mabuti ang buhay. Pwede ka pa ring pumunta rito kay Lola. Mananatili pa rin akong kaibigan mo. Mula po nang tulungan ko kayo, Lola, nararamdaman kong mas sumasaya ako sa bawat araw. Pero, hindi ko po akalain. Akala ko po kasi ako ang tumutulong sa inyo. Pero sa totoo lang, kayo po pala ang tumutulong sa akin. Maraming salamat po. Alam mo ba, noong ibinahagi ko sa iyo ang tungkol sa kalagayan ko. Iyon din ang pagkakataon na gumaan ang pakiramdam ko dahil mayroong nakakaintindi. At nagmamalasakit. Kaya kung mayroon kang anumang problema, sabihin mo lang kay Lola, ha, iha. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe sa channel para mapanood pa ang mga pinakabagong video, ha.